Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sapagkasang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon.
ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bilang mga tao, bahagi po ng ating buhay ang magkamali. Yun ngang iba sa atin, kadalasan, puro kamalian at kasalanan ang malimit na nagagawa sa kanilang buhay. Maraming pagkakataon na tayo ay bigong sundin ang mga batas at alituntunin ng ating komunidad, ng ating pamalaan, at hindi lang iyon, maging ang batas ng Diyos, madalas na ating nalalabag. Kaya naman, ang mahalagang katanungan sa araw na ito ay kung paano natin hinaharap ang ating mga pagkakamali, pagkukulang, at maging kasalanan ng iba. May mga pagkakataong ang ibang tao malupit sa pagkakamali ng iba. Mahirap silang magpatawad. Minsan pa nga, humahantong sa poot, galit, hinanakit, at paghihiganti ang nais ng iba sa atin. Mahaba man ang ebanghelyo na ating narinig sa araw na ito, pero napakasimple ang mensahe ni Jesus Nazareno. Kapatawaran at pagiging mapagkumbaba. Binigyang diin ni Jesus Nazareno na ibigay natin ang buong pusong kapatawaran sa mga taong humihingi nito. At huwag tayong mag-iisip at gumawa ng anumang paghihiganti. Kaya anong sabi niya? Huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyong pisngi, ibigay nyo sa kanya ang inyong kabilang pisngi. Kung ipagsakdal nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo pati ang iyong balabal. Ibig sabihin po nito, suklian mo ng mabuti ang mga taong gumagawa ng masama. Father, bakit kailangang mabuti? Masama naman ang ginawa nila. Bakit hindi din masama ang ating iganti? Dahil kung ang igaganti at ang gagawin natin ay masama, hindi matatapos ang pagdaloy at pagpapatuloy ng kasamaan. Subalit, kung mabuti ang ating gagawin, mapuputol at titigil ang paglaganap ng masama. Kaya pagmasdan ninyo, ang isang taong punong-puno ng kaniyang sarili at punong-puno ng pagmamalaki at paghihiganti, nahihirapan niyang makita ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa kaniyang buhay. Puro kapintasan at pagrereklamo ang laman ng kaniyang puso. Kapag sarili lang natin ang ating inaatupag, nakakalimutan natin kung sino talaga tayo, kung saan tayo nagsimula, kung bakit at para kanino tayo nabubuhay sa mundong ito. Kapag pinangungunahan na tayo ng pagmamalaki sa ating mga sarili dahil sa mga tagumpay na ating nakamit, parang minsan ang hirap makita at maramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya nga ang habilin sa atin
ni Jesus Nazareno, gumawa tayo ng mabuti kahit ang ibang tao masama ang ginagawa sa atin. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga, gumawa tayo ng mabuti. Ito ang habilin ni Jesus Nazareno. Kahit ang ibang tao masama ang ginagawa sa atin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, naway sa pamamagitan ng ating panalangin at pagdidibusyon, magkaroon tayo ng pusong marunong kumilala at magpahalaga, pusong marunong magpakumbaba at magpatawad, pusong marunong gumawa ng tama at mabuti. Tandaan po natin, marami tayong mga biyayang tinatanggap sa bawat segundo, sa bawat minuto, at sa bawat araw na nagdadaan. Huwag po sana tayong maging mapagmataas. Kilalanin natin ang Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay na nagaganap sa ating buhay. Siya rin ang bukal ng kapatawaran. Kaya tayo rin magpatawad tayo gaya ng kapatawarang tinanggap natin mula sa Diyos. At higit sa lahat, huwag nating kakalimutan, hindi kailanman tayo mapapahamak kung lagi tayong gagawa ng tama at mabuti. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.